Once again, kumusta na sab kamong tanan, mga igsoon o mga kahigalaan ko din na sa Dios. Grasya. Bendisyon mo ta sa itong lang itong aman. Sige apon mga kanatong tanan o welcome ni another day of Bible study sa programatang The Sovereign Grace Hour. Kauban na to, si Atty. Lemuel, our youngest son nga din nahimong dakong katabang nato din sa to ang buluhaton. O sa atong mga kaigsunan, di ta malimot nga midweek service and prayer meeting nato karong gabi before 6 na ta dinhi aron nga maka-fellowship samtang mga pi, no? O isa mo kalimot ha ato nga mga kaigsunan dinhi dapita sa Kabisayan. There is Bohol karong nagyong sunod buwan ang ato ang Bible seminar na Pizza 22 diha ta sa Biraca Beach Resort no sa atong mga kaigsunan mga listeners nato dinhi sa Bohol asa mong dapitan dinhi sa Bohol o bisan pa rin ni Cebu pero og na mo'y mga parente patambungan sila sa atong umabot nga Bible Seminar on the Doctrines of Grace. Naputay panghatag sa akong napahibalo, no? Natay panghatag ng mga basahon, luha ni ka booklet, no? Usan ni Islan Margism and another one is katong Doctrines of Grace, no? Doctrinas Gracia. So, ato nang ginaatag nga libre lang, no? Nga sa atong pagahimo nga Bible Seminar nga Pizza 22 sa Agosto long Bernis na diha sa Biraca Beach Resort no sa Talibon, Bohol. Og usab ato nga pagtimbaya sa atong makigsunan dinhi sa Lapu-Lapu City, Cebu, no? Nabi na sa atong Thanksgiving sa mission nato dinhi sa Suong Uno Mactan, Lapu-Lapu City sa pagpauna ni Pastor Roy Casipli. Masamantaran ha ato ang mga men dinhi bisan pagani sa mga ladies, Lord willing, no? Kita-kita ta sa Pizza 24. Og usab ato nga gipahibalo, no? Ang training nato dinhi sa Mati City, pinot nako nga atong mga men dinhi sa Davao Oriental. Usab sa mga taga Davao de Oro, del Norte, makatambong, no? Ay importante yun yung training. Kaya usa sa itong mga ginatudlo is how to make sermons, no? Sa ito paghimugwali. Kay lisod kayo di takabalong himugwali, outline kay na magbalik-balik rin ginatong wali. Huwag na yung mahitabo. Bosa, awhagon ko kamo, ha? Tambong yun mo sa atong training karong Agosto 15 alaw na sapon, no? Diha ta sa atong mission sa Buso, no? Sovereign Grace Landmark Baptist Mission. Hantun na pagkaugma Pizza 16. Kumusta mo diha? Brother Daniel, kang Sir Bobong, kang Ma'am Sising, o of course, no? Kang Sister Miriam o kanyong tanan din ha. Tugot si Ginoon. Now, yapin sa pagang pumuigson ha, kung matigayon kini, sunod simana, simana naman dahil niyo, Pizza 1 sa Agosto, no? Doon ay mga pastors and workers gikan sa laing dapit nga naninguhang makaani sa Davao City, muatin sa ato ang pagahimuon or rather sila gyud para gini sila nga kanabang lecture on the Doctrines of Grace. Pero encourage na ko ang mga men, no? Nga mo tambong karong sunod semana Biyernes, ha? Sige, ato nang panugyan na to sinutan ng mga gimbuhaton, no? Karong adlaw mag-pray ta. Kalipay na sab namo among langit noon ug mahigugmaon nga Dios ang pagduol sa imong mahal nga presensya this time nga ug Ginoo ta ikaw mahimot nga apanalangin nimo nga program gamit nini bisan pa kang Atty. Lemuel ug salamat dai Lord bisan pagani sa mga kaigsuonan mga listeners ng mga programa nga gani from time to time padangat sila mga text
pagpasalamat ni mga tulmanon, wala ka mag-bless nila ni Ma'am Ness, Dennis Gisayes, Ma'am Ilby, kang Sir Manny, o sa namong mga listeners. Usab Ginoo, pagampo na mo nga karong pong adlaw di ay Brother Ranil Iwag sa ulog sa Kusumara siya adlaw na tawhan. Ako nga prayer Father nga pang mga katigan hatag mo kaniya dahil mo siyang gamiton Ginoo alang sa bulaton, particularly sa Village Mission. O usab Ginoo i-bless ang mga kabalan mo nga mga magbubuhat, mga pastors na Lord padayon mong tagaan sa strength o zeal kadasig sa pag-serve diha kanimo Ginoo. Bless ang mga makaming activities even tonight sa mga midweek service and prayer meeting. Bless ka Lord bisan pagani sa mga tao nga nagampog nagatabang nini materially, financially. Bless sila ni Christy dito sa US, bisan pa sila ni Chingwa Beth Durang sa uban pa ng mga kisunan, labi na itong mga naapuday sa balatian. Father, amunin nga prayer, hangyo kanimo, pasalamat, pagpanugyan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Minasata magson yung sa kawit, then after this, atong patalhugan, si Sir Nilimwell nga mag-expound sa pulong sa Ginoo. Sige, mag-addo kita sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Atong ipadayon na nakita karon sa last verse diri sa Proverbs chapter 17. So verse 28. Ato nang nahuman ang whole chapter sa Proverbs 17 sa atong pagtuon ug atong tapuson ning verse 28. Ingon diri Proverbs chapter 17 verse 28, bisan ang usa ka buang kung siya magahilom pag-isipon nga manggialamon, kung siya magatakom sa iyang mga ngabil, siya pagatamdon nga ingon sa buotan. Diri sa English version ingon diri, even a fool when he holdeth his peace is counted wise, and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. Atong makitaan, atong makuha diri sa ato ang verse nga gibasa, even a fool, bisan pa ang usa ka buang in a sense nga wala siya wisdom or kulang iyang kaalam, bisan pa kini nga tao, kaning buang nga tao, he can appear wise. Pwede nga mahimong ang pagtanaw sa laing tao sa iya maalamon. Ingon diri, even a fool when he holdeth his peace is counted wise. Ang usa ka buang, he can appear wise kung kabalo siya, when he knows to keep silent. Kabalo siya kanus siya maghilom sa presensya sa laing mga tao. Excuse me, iyang pugnan, iyang kaugalingon, di siya musulti. Ang iyang dili pagsulti, he appears to be wise because he is not exposing his folly. Mahimong mura siya og maalamon, dili siya buang kay tungod sa iyang paghilom. Ang laing tao makaingon nga nagahuna-huna pa siguro ni, o di ka ang iyang dili pagstorya, wala ni naga-expose sa iyang kabuang. And therefore ang paghilom di ay it can it can gain benefit in a sense nga ang laing tao mahimong doubtful, magduha-duha na kung indeed tinuod ba nga naa ni siya kulang ni siya sa kaalam o nagapugong lang ni siya iyahang kaugalingon.
In other words, no, igsuon, ang paghilom di ay, it can accomplish something. Makabuhat kini og usa ka butang nga even ang intelligent nga tao dili mabuhat, at least in the eyes of others. Tungod kay wala siya nagapadayag sa iyang pagkawalay pagsabot, iyang wala siya wisdom, ang mga tao magunahuna nga siya he is thoughtful or nagapugong lang sa iyang kaugalingon o iyang gina-discern ang mga butang. And there is a second phrase, and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. Ang gina-reinforce po niya ang first phrase, nga ang tao daw nga nagapugong siyang dila, especially in moments of provocation, kanang nanay na ay taas ang emosyon. Kung ang usa ka tao nagapugong siyang dila, he is regarded as mature or disciplined. Ang iyang paghilom ang igsuon mag-reflect ni nga naa siya'y self-control. Makaingon ta nga usa ka tao mature if in a certain situation kabalo siya mo dala sa iyang kaugalingon. No? So, i-compare na to ang sa usa ka bata. If ang bata maka-feel og sakit or maguol immediately, iyang reaction muhilak, mo express iyang kaugalingon. Unlike sa usa ka hamtong na, for example, ang example ni pastor kanang madagma, ang bata madagma muhilak immediately. Pero ang hamtong din na muhilak, it just show nga mature ang usa ka tao kay tungod kabalo siya mo deal in a certain situation. Just like in this verse that we are meditating, ingon diri, and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. Ang paghilom, ang igsuon, as I've said, it reflects self-control. Ang kung namagud ay control sa atong kaugalingon, it is often a hallmark, a sign of deep wisdom. Ato ang makitaan diri ang mga tao nga nagapugong sa ilahang mga dila, kanang dili dayon mo tubag or dili magpadala sa kasuko sa laing tao. Giisip ni nga kaninga tao na ay deep understanding or lalom nga pagsabot. So ang pagpugong di sa dila, isa ni sa mga timailhan or signs nga spiritual na spiritually mature na ang usa ka tao, no, hamtong na ang usa ka Kristohanon dala sa mga spiritual nga butang if makontrol niya iyang kaugalingon in times of sa kaguol or even in times of happiness. Muna ang kaninga verse mga igsuon nag-remind ka nato nga ang wisdom is not always about knowing what to say. Dili kanunay nga mailhan nimo ang tao na siya wisdom, na siya kaalam sa iyang kanang pagstorya kanunay. Pero makitaan ang wisdom dira sa panahon nga kabalo siya kung kanusa siya dili mo storya. No, diri sa ato ang in our society, even in media, mass media, or even in social media, ang halos tanang tao gusto madunggan. No, everyone wants to be heard. So kung naay tao nga dili kay mustorya, it is quite refreshing. And of course, as the Bible says, godly. Unta ato ang meditation, tudlo ka nato nga
naadyo dapat ang pagpugong. Ilabi na sa mga panahon, sa mga situation nga taas ang emosyon. Sige mga igsoon, maukato ato ang meditation diri sa Proverbs chapter 17. So nahumana nato ning 17. Perhaps we'll jump to another chapter diri sa Proverbs sa atong daily meditation. Daghantag makuha nga kamatuoran diri. This time mag-aadto ta sa ato ang sa ato ang pagtuon sa doktrina, sa doctrine of grace, doctrines of grace, particularly the doctrine of regeneration. So ato anang nasugdan ang pagtuon ini pinaagi sa pag-define o sa paghatag sa kahulugang salvation o ang pulong nga regeneration. Ug ato pong natun-an nga ang word nga regeneration gitawag kini sa laing-laing pulong. Gitawag kini new creation, gitawag pud kini new birth, gitawag pud kini og born again, also quickening and spiritual circumcision. Karong panahon, karong takna ang ato ang tun-an na pud kining kinaiya sa regeneration, the nature of regeneration. So ato nang sugdan nga ang regeneration dili kini mahitabo or cannot be accomplished by man's will. Ang pagkatawo pag-usab dili kini mahitabo pinagi sa kagustuhan o sa buhat sa kagustuhan sa tao, man's will. Ato nang natun-an kining James chapter 1 verse 18, and then gi-expound po nato ang John chapter 1 verse 12 to 13, particularly kaning 13. And this time ato ang tukyon na pud kaning another verse stating that regeneration cannot be accomplished through the will of man. There is a Titus chapter 3 verse 5. Titus, Philippon, Hebrew, Titus chapter 3 verse 5. Ingon dere, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Una ato ang makitaan diri na kaning phrase, kaning pulong ihang gina-destroy niya ang idea nga ang tao ang man can attribute or can contribute in the work of God, particularly sa regeneration. So, ingon diri, not by works of righteousness which we have done. As I've said, ang kaning phrase nakapasabot niini nga even the best thing a man can do, susama sa pagampo, paghatag dira sa mga pobre, charity, sa pagsimba, even worshiping or baptism, dili kini ang cause or ang condition or ang pamaagi aron ang usa ma-regenerate, mataw pag-usab. Ato ang pwede na ito ma-quoting verse this Ephesians chapter 2 verse 9, very common verse for us mga Baptists, not of works lest any man should boast. So ato makitaan diri ang mga buhat sa pagkamatarong works of righteousness, bisan pa ang buhat sa being religious, dili ni basihan sa kaluwasan, dili buhat sa tao. Itong hinumduman yung maigsoon, dili buhat sa tao aron ang usa maluwas, kung dili buhat kini sa Ginoo. Mo nang ingon diri sa the same verse sa Titus chapter 3 verse 5, but according to his mercy he saved us.
So, this is the foundation of salvation. Mo kini ang basihan sa atuang kaluwasan. Dili tungod sa mga maayong buhat, not our goodness, dili kay tungod matarong ta, because we are righteous, but because of the mercy of God. Unang ingon diri, according to, kaning phrasing according to, nagapasabot kini nga mao kini ang measurement ug ang motibo nga naluwas ta is because of His own mercy, because of the mercy of God. Dili wala giingon diri because of our works, but because of iyahang kaluoy, mercy, iyang compassion. So ang Ginoo wala gatan-aw kung sa ato ang ginabuhat, because kung iyang basihan kung unsa ato ang ginabuhat, wa joy matarong sa ato ang ginabuhat. Why? Because man is innately sinful, kay naapay ang old depraved nature. And then ingon diri, by washing of the regeneration, wala kini ga hisgot about baptism, but it talks about the inner cleansing, ang paghinlo dira sa atong sulod gikan sa sala. Again, we go back to the definition of regeneration, which means new birth. So there is a complete transformation of the soul. Dili pinaagi sa tubig, but by the Spirit of God, pinaagi sa balaang Espiritu, using the Word of God. And then, atong makitaan lastly, diri sa verse, ingon diri, and renewing of the Holy Ghost. So, gina-reinforce lang ang regeneration, it is a work of the Spirit. Dili kini trabaho sa tao. Ang complete renewal diri, dili lang sa will sa usa ka tawo, but there is a complete renewal of his mind and his heart. So mga igsoon, very clear sa ato ang gitukoy nga verse sa Titus chapter 3 verse 5 nga ang regeneration, ang pagkatao pag-usab, walay labot diha, walay trabaho diha ang tao. Dili pinaagi sa maayong buhat ang usa maluwas, o di kaha sa pagbautismo or pag-join sa simbahan, but only because of the mercy of God. Naa ang kaluoy mo na ingon diri, but according to His mercy He saved us. Very clear. Sige mga igsoon, ato ning ipadayon sa sunod ni panahon. Ato aning tun-aning Romans chapter 9 verses 15 to 16. Wala na kitay oras, but before I end, kung ikaw dili ka pa sigurado sa imuhang kaluwasan, ang Biblia nagiingon na repent, believe the gospel. Kani inyuhang kauban karon si Attorney Lemuel Atup with Pastor Andres Atup Jr. magaingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Binumaigson, atong ipadayon pag-isgot din sa mga pagtulunan nga gibili ni Kristo diha sa iyang kaiglesiyahan, og niya ta karon tong taga-patagad ning pagtuos or rather teaching mahitungod sa usa ka Dios na nagpadayag diha sa tulo ka persona. Sugutan na to ning Trinity. This is one of the doctrines, no, nga gibili ni Christ diha sa iyang kaiglesia. Napasali pa rin yan, ha? Ay so na to tong tiwason tong topic nga sa tong sermon outline, no, the Savior of Babylon's wise men. Kato si Daniel. Pero sa pa pagyud niya na itong meditation sa day karong adlaw 14 ta nya manamata sa 4, no, gahapon dito sa 5. 14 verse 5 sa Proverbs, where Solomon said, a faithful witness will not lie,
but a false witness will utter lies. Siyempre, ang usa daw ka tao higala, ingon pa rin ang tao daw nga matinud-anon, no? Ang matinud-anon nga tao, dili gyud daw siya magapamakak. Ang usa ka matinumanon nga saksi, dili daw siya mo bakak. Apan ang bakakon nga saksi, magapamulong og mga bakak. Naday saksi nga bakakon, pastor? Kanang gatumo-tumo lang, o kita niya mo, pasangil lang nga, witness daw siya, kakita daw siya. Munang kita, di kita mayon nga, nakakita ta ni Kristo, mahimutang witnesses ni Kristo. Na yung mga witnesses ni Christ, katong iyang matununan sa iyang pagkabanhaw. Pero kita mo ta kita. Ato lang, hintuon na lang ta sa unsay gisulti sa Bible. Muna nga atong ipamatuod po, kanang gikan sa Bible. Kaya lisod magyud mo tudlo ta higala, wala sa bala ang kasulatan. Mahimota na nga sa mga bakakon nga magpamatuod. Ang ato ipamatuod ang naa sa Biblia sa mapalitan karon. Musulti ta, witness me sa unsay gisulti sa Biblia, kay naani among mabasa ato mabasa. Wala mo makita apan among nabasa sa Biblia nga ang dugo ni Kristo Jesus mao'y makahinlo sa sala sa tao. Nabugyuban bang mingon nga mga saksi baya ni Ginoo si Kristo. Kaya kita mo sa pagkabanhos ng awa inuon, dili ka may mong witness. Kita mga believers ta sa gipanghimo ni Kristo sumala sa balaang kasulatan. Now, speaking about ning Biblia po dahil magsuon, dapat mutuo ra gyud ka. Kung sa gisulti sa Bible, kay ang ginaingon sa balaang kasulatan, kamatuoran gyud ni. Kini bitawng nangaging eleksyon maigsoon, kaya rather, bago orang nahuman nga pinili ay ba, na ako'y nabatayan dre sa Kongreso, katong mga kakuan magyuta, no? Although di man ta mo apil-apil aning politics, pero makabantay lang ta, kanang bitaw mga tao maigsoon nga kusog kay mang daot sa laing tao. Sa mga politicians, mga maginang di pod tanan, pero dagan sa mga politicians, mga gini, binagyog magkuana kanang sugod na sa pangumpanya, ay grabing nilabayag mga hugaw ba, no? Kanya balos po na sa labayon, balos po, no? Mga personal na kana bitang tao mga isun nga gitabangan, ya paabot sa panahon mo talikod, mo daoton pa inutong katabang niya, kana sila wala sila kabalo nga di day maayo na. Kita nga nagbasag Bible, nakaingutan nga na di gyud na siya tabangan sa Ginoo ba, kaya naagyo na sa Biblia, naagyo na sa balaang kasulatan nga higay mo tanaw utang kabubuton. Pwede ba desto na, pastor? Actually, di gyud na mawa dapat ang gratitude. Kada bang mo ilata sa mga tao nga mo mitabang nato. Mabitaw na mga anak, dili gyud dapat mo talikod sa mga ginikanan. Labi yung magkatiguang na mga ginikanan, ay yun yung pasag ni mga anak. No? Kita pong maginikanan, uning kamot po tagato. Pero mga anak na ay opportunity mo, kanabang mo mahimdom o mutabang, yun na kalimtan. Na-verse na, doon lang mo hisgutan na. Sa kapitulo, next chapter chapter 15, Proverbio 15 na diha versikulo 17 day, not 15, 17, verse 13, osagin sa mga paborito na kong versikulo sa Proverbio ba, ngayon pa ni Solomon din ha, bisan kinsa daw mo balos og daotan ngadto sa naghimo niyag maayo, diya siyang panimalay dili mo biya ang kasamok. Grabe, no? Muna, balik tanining versikulo 5, 14:5 nga mato pa ni Solomon, a faithful witness will not lie. Ang matinumanon nga saksi dili gyud magabakak, apan ang bakakon nga saksi magasulti siya mga bakak.
So, wa kita tudlo is pagpamakak. Ang igsoon, no? Anong makak po ng tao, Pastor? Tungod na sa iyang pagkamakasala, no? Depravity, o ginahinungdan. Pero kita gitudloan mata nga di gyud mamakak. Kung makasala ta, isulti sa Ginoo paghuman sa concern nato po nang ipahibalo. Mao nang lisod higala magtagog sala. Kaya kung maghimo tag sala, sagad na kung dito na biyaan, mubakak mo kita. Para karon pa example ta ha, mangawat. Papangutana sa ginikanan inahan. Oy, kaysa may nagkuha sa akong 100 is lamisa. 100 pesos ba? Nay bata dito nga nalingaw na permi og dola og tikto agalabang sa nadula gani email sa computer nalingaw nagdula niya di malagi kadula ko ibayad so gikuha ang 100 papangutan na kasi may nagkuha ambot lang sige ito yung nagkuha ambot lang mo si ate siguro masangit pinuglaing tao nang labot pa, nang awat pa, mamakakpag yun. Muna nga, ma-remember na to itong gihimo ni Adan o ni Iba. Tiyan yung pangutan na asa ka, niya, hitago mo yung yung kaon ba dahi kag asa akong gidili? Wa mo confess na si Adan. Namasangil. Namasangil. Munang lisod higala, no? Lisod kayo ang pagpamakak. Di yun na ito nabatasan ng mamakak. Sige, reminder na ka na itong tanan. Apil ko diha. May mo di yun kay di bigod tapot. Huwag mo panalangin sa taong bakakon higala. Maglagot po ta ng mga taong bakakon. Di po magdugay, masakpan na po ng mamakak. Ay, daghang kay kitabuhan na. Sige, may iso, natutas sa nabiyaan na ito, kinibang mga doktrina sa nagibili ni Christ sa Iglesiyahan. Yata maghisgutron sa mga tukmang pagturunan nga gibili ni Christ dayon niya kayab sa langit o sa niya na kining matuod nga Dios. Niyata sa paghisgot nga sa may tungod na ining usa ka Dios nga tinuod dili Dios ha kay doon na may duha ka klase nga Dios. Matuod nga Dios, ang isa dili tinuod. Ang dili tinuod nga Dios mo nang Dios. O gisulti na ni David sa Psalm 115. Ikan sa verse 4 down to verse 8, ang ilang mga Dios mo sa lapi ug bulawan nga binuhat sa mga kamot sa tao. Dunay ba apan di kasulti. Dios na. Dunay daunggan apan di kadungog. Doon ay mga kamot, dili makahikap. Nay mga tiil, di makalakaw. Nay baba, di kasulti. Nay ilong, dili kasimhot. Iyan pa ni, manang angay pasanon daw, kaya di man makalakaw lagi. So, ang mga naghimo nila, susama nila. Nga di makasabot sa kamaturan. Dios na. Tili ka mo diya karon nagbaton mo anak, higala ha. Pastor, di din na tinuod ang kini among ludan-ludan nga rebulto. Ang masugot kag sa dili igala, ang Bible kasultian nga kana Dios. Bisag unsa pay pangrason sa uban nga awa may magsimba ni amo ra man nga gihimo ingon nga aron mahimnon ta sa Ginoo ba. Di magud makita ang Ginoo so nagbilin siya larawan niya. Asa mabasa sa Bible nga si Ginoo sa Kristo nagbilin og kanabang ipakulit iyang larawan aron hando mo na to siya pinagay sa pagtan-aw ng mga rebulto larawan. Ita kabasa diya magsuon. Now, dirita sa matuod nga Dios. Unsa ba ang matuod nga Dios? Ang Biblia magsuon nagsulti ka na to nga ang usa ka matuod nga Dios espiritu siya. Asa kay itong basa ng ang Diyos Espiritu? Juan 4:23 o 24. God is a spirit. Dili na siya mahikap sa kamot. Di na to na siya makita sa pagkakaroon because God is a spirit. And then, matupad na sa mga verse 24. Kung siya daw nga magasimba sa Diyos, kailangan mo simba kanya sa Espiritu o sa kabaturan.
Now, gawas na magsuon, no? Nga ang Dios Espiritu, doon na ni siya tulo ka persona. Okay? Usa lang ang Dios, na ako na-mention na ni nangaging mga pagtuon na to, nga ang Dios, dili daghan usara ang matuod nga Dios. O gisulti na ni James, Santiago 2:19, nga matud pa niya, thou believest that there is God, and thou doest well. Nagatuo ikaw nga doon na lamay usa ka Dios. Thou believest, betong basahon sa mga quote ito na ako, James chapter 2 and then verse 19, where James said, thou believest that there is one God, and thou doest well. Tama ka nila, sakto ka. Gato ka nga doon na lamay usa ka Dios. O tukma ka nini. The devils also believe and tremble. Bisan pa mga yawa daw nagatuman o nagapangurog. So, usa lang ang Dios. Kanang usa ka Dios sa Biblia higala. Nahimuot siyang upadayag siya kagulingon diha sa nagkalain-lain nga persona. God revealed Himself into 3 distinct persons. Nay verse ana. Yes, daghang bersikulo magsuon. Pamatuod nga dunay usa ka Dios nga nagpalayag diha sa tulo ka persona. Sige, take note niyo yung mga verses magsuon. Pamatuod nga usa lang ang Dios apan dunay tulo ka persona. Unsa man na, Father, Son, and the Holy Spirit. Ang kining sa oneness nga pagtuo ba, nga ngamahan mo po si Jesus Christ, ang Ginoong Kristo mo po ang Holy Spirit mo po ang mahan. Dili na ngun anak magsuon. Managlahi gyud na, no? Lahi ang amahan, lahi ang anak, ug lahi ang Espiritu Santo. Samtang karon, kisa may nagpadala kang Christ kalibutan, dili man siya rin nagpadala sa iyang kaugulingon, pinadala siya sa amahan. Gisulti na ni Christ may sa Juan 20 versikulo 21 nga matud pa niya, He said, as my Father has sent me, even so send I you. Verse 21, then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father has sent me, even so send I you. Ingon nga gipadala ako sa amahan. Kaysa nagpadala ni Kristo, ang amahan. Kaysa gipadala sa amahan, si Kristo. So, dili si Kristo ang amahan. Pastor, naalagay niya sa John 10:30, I and my Father are one. Akong amahan, usara. Unsang pagkausaha? Hindi mo, ipungutan na. Unsang pagkausaha, daghan na ba yung usa? Daghan ba yung klase nga one? Bisag one pastor, daghan, oy. Kanang yun nga, one couple. One couple. Pila ka taon ng one couple? Duha. Bana o asawa. Magtiayon. Pero gitawag nag one couple. Petan two couples. Di, upat na nakatawo tanan. Duha ka bana, duha ka asawa. Di ba? One couple, usa ka bana, usa ka asawa. Apay lain. One triangle. Kanang one triangle, pila na ka anggulo sa one triangle. In one triangle, there are how many angles? 3. Pero usa na siya ka triangle. One sintabo. Ang one sintabo, pila ka sintabo, di usara. Kanang one multitude. Kanang one multitude. Pila ka buk na, di na may hap may son. Pero usa ka tapok. Sa pitang katauhan, one multitude of people. Multitude of people, daghan. Mga na may son, sa pagka-Diyos po, usara ang Diyos, apan
tulo ka persona. Pag yun, pastor nga sa John 10:30, I and my Father are one. Nasibot pa sa butana. Ambot pa sa butana nga sa paggagamahanan, usara sila. Ang amahan o ang anak, usara diya sa paggagamahanan. Sa pagkadiyos, usara. Pero sa persona, managlahi. Take note nyo niya, sa book of, ang tawag nyo niya sa Juan Kapitulo, dalita sa 8, John 8, and then verse 29. Niyata maghisgot karon may tuod ining Trinidad. Sanay sa mga doktrinang gibili ni Christ sa iyang kaiglesiyahan. Iyon rin sa, kita nyo na ang maong verse, John 8, verse 29. And he that sent me is with me. O siya nga nagpadala ka nako, niya uban ako. The Father hath not left me alone. Wala ako pasagdi sa amahan nga mag-inusara. Kining ga kinibitong kugwali maison nga record ko niya itong nga program. Ako ra may usa. Wa kay kauban, wa ko'y kauban. Niyam ako sa recording room na to. Kaya kini atong mga wali maison tay mahibulong mga pastor. Kanang usa lagi na alagi mo kung wala ta sa maison, no? Yata sa atong radio room sa church. Kaya kini atong wali anang mahibulong mo nga kasi ma-replay na ko matay record ani. Kaya record man ato ni. Sa akong pag-record, pilabi kabuok, ako ray usa. Laos lang kung sa mga tigom rin sa church, conferences ba, or mga trainings, na manguyog na ko sa radio station. Mukuyog na ko, dagan miya na. Pero walay mga events sa church, samtang gawali ko, normally ako ragi usa. Si Christ, ingon pa niya sa itong gibasa sa Juan 8:29, ako, wala mag-inusara. Wala daw, di na kay siyara daw. Kuyog niya ang amahan. No? And he that sent me is with me, and the Father hath not left me alone. Wala ako biyay sa amahan. Wala ako mag-inusara. So, naagay kauban ang ginupas. Siya kauban siyempre. Pwede ba din na? Kana, verse 29 man na. Tanawa ang verse 16. Hindi, another verse po ni. Juan 8 gihapon. Timan ninyo ni mo versikulo, ha? Juan 8, versikulo 16. Atong tanaw na, what did the Lord Jesus Christ say in this particular verse? In verse 16, he said, and yet if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I and the Father that sent me. Usa daw higala. Iyan pa sa itong Ginoo sa Kristo. Usman ako basa. Matod pa niya. Ngani, kung imuon ko man ang pagpanghukom, ang akong hukom tinuod kay dili man ako rang usa ang magahukom. Kundili ako ang amahan nga mao ang nagpadala kanako. Verse 17. It is also written in your law that the testimony of two men is true. Hisigot ng duha ang Ginoo. Naisulat diha sa inyong kasuguan nga ang panghimatuod sa duha ka tawo pagadawaton ingon nga tinuod. Verse 18. Ako usa nga nagahimog panghimatuod bahin sa kong kaugalingon og ang amahan nga maong nagpadala kanako nagahimo usab sa panghimatuod bahin kanako. O di na dili na kasi Kristo na ginusara kuyog niyang amahan. Dili siya ang amahan, kuyog niyang amahan. May sun ugma to ipadayon ano tay oras bisan pa sa tong sermon outline ato to ipadayon day ugma higala kung pagkamasay, I may say this time, come to repentance and trust Christ. Saligan mo siya, si Kristo maluwas. Wala makaluwas ni mo higala. Paghiluwi ka kanya, kaya ang kaluwasan, kaluwi ka sa Ginoo. Handulog ma, sa mga takna, sa mga istasyon, inyong higala sa kahanginan. Andres Atob Jr., manamilit, magaingon ang Diyos. Magapanalangin kanatong tanan,
Daghang salamat. Salamat sa ginausap nining kabuntagon sa pulong sa Ginoo nga gidumalahan siyang alagad si Pastor Andres Atop Jr. Salamat gyud kay sa Ginoo niya ng tanan tungod kay napaminawan na sab nato ang mga bulawanong mensahe agi pagpahinomdom sa matag usa nato. Mga kaigsunan, nining sa kabuntagon pagtimbaya nako sa gihapon sa matag usa. Nagapaminaw nining atong programa wherever and anywhere of our country and even abroad. Okay mga kaigsonon, akong i-acknowledge or i-shout out ning mga naga-bisita ug nagatanaw sa to ang live karon. Una din si Riobal Janbert. Brother Riobal Janbert. Dinusab kang Brother Bernaldo Pisanya sa Bislig City. Nabatoy na mga panghitabo diha no kung nakitaan sa news. Dinusab sa kang Ma'am Flor Pueblas. Mama ni Sister Rachel Pueblas. Ma'am Flor, good morning o may pagpaminaw ni mo diha. Malipayong pagpaminaw, I mean. Ang Brother Well Abrantes, Pastor Well. Good morning. Lami kay itong giloto ni mo nga kuano. Mr. and Mrs. Abrantes, ianda mga panyudto na mo diha. Salamat kayo. Okay, Brother Roldan Kayuna. Okay, dinik kay Sister Susan Mara. Mr. and Mrs. Susan Mara diha sa Barangay Malaga, Sitio Nubohol. Okay, dinisab kay Ma'am Milagros Kilapio sa Davao City. Ma'am Mila, good morning mo og sa imong kapikas si Brother Tony Kilapio. Nagapaminaw sab sa tong programa. Okay, wala naman tay na-shoutan mo na. Ug dinhi kay Sister Lynn V. Bakaling nga nagatanaw sab sa atong live karon. Sister Lynn, good morning. Okay, na-acknowledge naman tanan no. Ato ang mga Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa mga reminders sa matag usa ka nato sa mga pagtulunan ni kabuntagon. First portion gidumalahan ni Brother Attorney Limel Atop, second portion ni Pastor Andres Atop Jr. Yung mga kaigsunan sunod nga panahon gigayon na sa dungog-dungog na sabta sa to ang mensahe nga gidumalahan diri sa o gidala din no sa to ang The Sovereign Grace our Facebook account. Okay, di ta malimot ini adlaw sab sa pagpanugyan sa tong kinabuhi diya sa gamanang kamot sa tong Dios. Kay siya lamang gyud ang makahatag kanato sa tanan natong mga gitinguha. No, uban diya siya mga kabubuton. Salamat sa Ginoo siya mga kayo. Ug di ta malimot ha sa mga midweek service unyang hapon sa ta sa atong mga kasimbahanan o sa atong mga mission aron sa pagpamalandong na sa pulong sa Ginoo. To God be the glory. Once again, good morning to each one of us.